Miss, gising na. Nandito na tayo sa terminal. Nakababa na ang lahat. Bumaba ka na din para malinisan na itong bus. Nako. Patay na ang babae dito. Puro siya dugo. Tulong! Tulong! May patay dito! May patay daw. Anong sinasabi mong Ano patay? nangyari dyan? Ang babae nito ay patay na siya. Wasak ang kanyang dibdib. Tingnan mo. Baka pinatay siya ng aswang habang nagbibiyahe tayo. Walang nakapansin dahil tulog ang lahat. Kung gano'n ay, posible kaya ang katabi niyang pumatay sa kanya? Yun ang aswang. Natatandaan mo ba kung sino ang katabi niya? Oo. Yung babaeng mahaba ang buhok na nakasuot ng damit na itim. Kabababa lang niya. Baka siya nga ang aswang. Ayun siya. Harangin niyo, babae yan! Aswang yan! Harangin nyo yan ah! Babae! Minsan maganda talaga na inililihim mo ang iyong tunay na pagkatao, lalo na nga at dayo ka sa isang liblib na lugar. Kung hindi mo lubos nakakilala ang mga taong kaharap mo, ay hindi ka dapat na magtiwala. Sinabi ko po ang mga bagay na yan, Madam Venus, dahil sa nangyari sa akin sa isang liblib na baryo, may ilang dekada na ang nakararaan. By the way, ako nga po pala si Andy. Isa na po akong retiradong sundalo sa ngayon at kasalukuyang dito nakatira sa Bukidnon. Ang pangyayaring ikukwento ko sa inyo ay nangyari dito rin sa isang liblib na baryo. Hindi ko nalang babanggitin ang mismong baryo para na rin sa pagkakakilanlan ng mga taga roon na naging bahagi ng aking karanasan. Pero bago ako magpatuloy ay gusto ko lang itanong sa ating mga tagapakinig. Anong gagawin mo sakaling iwanan ka ng kakilala mo sa isang lugar na hindi mo kabisado? At ang lugar pala na yon, pagdating ng gabi, ay napaka-delikado. Tamang ang hinala ko. Isa kang aswang. Ikaw ang pumatay sa katabi mong pasahero. Hindi ka na makakatakas sa karaming ginawa mo. Tulungan niyo kaming patayin ang aswang na ito, mga kasama! Harangin niyo! Sige! Hindi makakatakas sa akin ang aswang na yan. Ako ang papatay sa kanya. Wala nang nagawa ang aswang nang makita niyang napapaligiran na siya ng mga taong naroon sa terminal. Lahat ay may hawak na pamalong bakal, ang mga driver at konduktor ng mga bus na naroon. Kinuha ko naman sa dala kong bag ang isang mahabang patalim na may simas sa ibabaw. Nang hugutin ko yon sa bayna, ay kumislap ang talim nun. Kaya nang makita iyon ng aswang ay napaatras siya. Tinalo niya ang isang lalaking merong hawak na pamalong bakal. Kinagat yun sa balikat. At nang tumumba yun ay nagpilit na makatakbo ulit ang aswang. Pero naharang ko siya at tinaga siya sa leeg. Tutok niya ang nagdurugong leeg ng paluhod na bumagsak dahil malalim ang naging sugat niya doon. Kaya ilang sandali pa'y namatay na ang aswang. Maraming salamat sa tulong mo, Amang. Kaganding nabigyan ng katarugan ang nangyari sa babaeng yon. Kawawa naman siya. Tiyak na naghihintay ang kanyang pamilya sa kanyang pag-uwi. Kaya nga lang ay bangkay na siyang makikita. Meron din palang gumagalang mga aswang sa lugar na to. Kagaya din sa lugar na pinanggalingan ko. May mga baryo talaga sa lugar na ito na may napapabalitang mga aswang. Dito sa bayan ay ngayon lang nangyari ito. Dayo ka lang ba dito sa Malay-Balay? Ha, Amang? At hindi mo alam ang sitwasyon dito? Oo, Manong. Magbabakasyon lang ako sa tiyahin ko na taga-Kulaman, Quezon, Bukidnon. Napakalayo at liblib na ang lugar na yon. Mula dito sa kabisera ay magbibiyahe ka pa ng ilang oras bago makarating doon. At kung hindi mo pa kabisado ang lugar, baka maligaw ka pa. May usapan na po kami ng tiyahin ko na susundin nila ako dito sa bayan. Kaya hindi po ako maliligaw. Yun. Konduktor ka ni Istong. Kapag hindi dumating ang sundo mo, sumubay ka na lang sa kanya pag sikat ang araw. Uwi yun sa kanila para magpahinga. Ipagagawa ko kasi itong bus bago ibiyahe ulit. Napangiti na lang ako. Tapos ay binalikan ko ang aking malaking bag at ibinalik ko doon ang patalim na nakalagay sa bayna. Nagpunta ako sa waiting area ng terminal at naupo ako roon sa isang upuang bakante. Parang bigla akong nakaramdam ng pagkailang nang mapansin ko na lahat ng naroon ay nakatingin sa akin. Kaya pala, meron ng mga dumating na pulis
kung saan kinuha na ang bangkay ng babae sa bus at ang bangkay ng aswang. Nang lapitan ako ng pulis ay sumama naman ako. Sumama din sa amin ang ilang mga driver at konduktor para magpatunay na aswang ang aking napatay. Lahat ng mga kasamahan ko ay pinayagan na ng mga pulis na umalis matapos makapagbigay ng salaysay. Pinaiwan ako dahil nalaman nila na ako ang tumapos sa aswang. Noong una ay masungit ang investigador na pulis, pero nang magpakilala ako na isa akong sundalo, ay naging maayos na ang pagtatanong niya sa akin. Matapos noon ay bumalik ako sa terminal. Pauwi na ako sa baryo ko laban. Nasabi ni Bagustin na doon ka din daw pupunta. Kung wala pang susundo sa'yo ay sumabay ka na sa akin. Meron naman akong dalang motorsiklo. Ihatid na kita sa inyo. Sige pare, mabuti nga siguro kung magkisabay na lang ako sa'yo para hindi na mapagod si na Tia Marita. Kung si Kapitana Marita ang pupuntan mo ay kakilala ko siya. Ay halika na. At ihatid na kita mismo sa bahay niya. Teka pare, nandito na pala ang Tia Marita ko eh. Sige na, mauna ka na pare, salamat. Andy, pasensya ka na at medyo nahuli kami ng dating. Nagkaaberya kasi itong sasakyan eh. Kanina ka pa ba rito? Opo Tia, nanggaling na nga po kami ni Istong sa istasyon ng pulisya eh. Ano naman ang ginawa niyo sa estasyon ng pulisya? May naging problema ba? Yung isa naming kasabay na pasahero, pagdating dito sa terminal, ay patay na. Aswang pala yung katabi niya at pinatay siya habang nasa biyahe. Pero napatay din naman namin ang aswang. Kaya inibitahan kami ng mga pulis para magbigay ng salaysay sa mga nangyari. Kaya naman pala. Mabuti naman at napatay na rin ang aswang. Siya, tayo na at na makauwi na tayo at makapagpahinga ka. Hoy, Andy, naririnig mo ba ako? Opo Tia Marita, pasensya na po ha. Parang meron kasi akong nakita na lalaking nakatingin sa atin kanina eh. Pero nang tiningnan ko, bigla na lang siyang umalis. Nasaan? Wala na siya Tia Marita. Ay kung ganun, umalis na tayo rito. Halika na. Sumang-ayon naman ako kay Tia Marita. Sumakay na ako sa jeep at umalis na kami sa lugar na yun. Nang makalabas na kami ng bayan ng Malaybalay, ay ilang baryo pa ang aming dinaanan. Ang ibang mga baryo ay napansin ko na karamihan, sarado ang mga bahay. Kakaunti lang ang mga taong nasa labas. Ang sumunod na baryo naman sa aming nadaanan ay abalang-abala sa pagsasabit ng mga banderitas sa kalsada at sa mga bahay. Ayon sa barangay tanod na kasama namin ni Tia Marita sa jeep, malapit na ang fiesta sa baryong yon, kaya naghahanda na ang mga tao. Ilang oras pa ang nakalipas bago kami nakarating sa baryo ni Tia Marita. Pagbaba namin ng sasakyan ay sumalubong na agad sa amin ang isa kong pinsan at sinabi kay Tia Marita na nakaluto na ng pagkain, kaya tumuloy na kami sa kusina at kumain. Siya nga pala, Andy. Kumusta naman ang mga tatay at nanay mo? Bakit hindi sila sumama sa iyo para sana nakapagbakasyon din dito? Yun nga po sana ang gusto ko eh. Ang kaso, ayaw naman ni Itay. Wala kasi mapag-iiwan na ng mga alaga niya mga kalabaw at kambing. Kaya hindi na rin sumama si Inay. Tutulungan na lang daw niya si Itay sa pagpapastol. Sana sa susunod ay makasama na sila rito. Maganda dito kapag ganitong panahon. Malamig ang panahon at masagana ang mga ani ng mga tao. Bukod doon ay may mga baryo na malapit ng fiesta. Makifiesta ka para makakilala ka naman ng mga dalaga. At baka dito ay makapag-asawa ka na. Naku Tia Marita, parehong-pareho kay Ninay eh. Inaapura na ako mag-asawa. Bigyan ko na raw siya ng apo. Kaya nga lang po ay, wala pa naman po ako nakikita na magugustuhan ko. Ang baka ngayon pa lang. Anong baka ngayon pa lang? Magandang babae Tia, papalapit dito. Pinapasok na ni Pinsan. Magandang araw, Kapitana Marita. Dinala ko na pong order niyong baboy. Ako na pong intusan ni Itay. 3 kilo po ito. May okasyon po ba't marami kayong in-order? Wala naman, Grace. Dumating lang itong pamangkin ko para magbakasyon dito, kaya gusto kong magluto ng masasarap na pagkain. Siya nga pala. Ito si Andy. Kumusta ka, Andy? Maganda naman. Mabuti naman. Sana maging masayang bakasyon mo dito. Palagay ko nga, magiging masaya talaga ang bakasyon ko dito.
Lalo na't nandito ka. Saan ba dito ang bahay niyo? Ha? Doon ako nakatira sa kabilang baryo. Nandito lang ako para mag-deliver ng mga baboy na pa-order ni Itay. Ganun ba? Di bale, punta na lang kita sa inyo. Pwede ba yon? Hindi rin pwede eh. Magagalit ang Itay ko. Ibang klase pa naman yun kapag nagalit. Nangahabol yun ng itak. Oh. Ilang manliligaw ko nang hinabol nun ng itak kaya hindi na bumalik. Nako, wala namang problema yun sa pamangkin ko kasi isa naman Isa siya. naman akong binata at may sinasaka na lupa. Kaya makakaya naman kitang buhayin kung sakali. Ang gusto ko lang naman malaman ay kung papayag ka na pumunta ako sa inyo. Sige, ikaw ang bahala. Kung gusto mo. Basta sinabihan na kita na masungit ang Itay ko ha. Ayaw niya namin nanliligaw sa akin. Sige po, Kapitana. Aalis na po ako para i-deliver ang iba pang mga order. Sumang-ayon naman si Chamarita kaya tumalikod na si Grace. Tinanaw ko pa siya habang palabas ng bahay. Hindi ko maiwasang hindi siya tignan kasi ang ganda ng hubog ng kanyang katawan sa suot niyang pantalong maong at t-shirt saka jacket. Nang makalabas na siya ng bahay ay tumayo ako at pumunta sa bintana. Nakita ko na may dala pala siyang motorsiklo kung saan nakasabit sa magkabilang gilid nun sa bandang hulihan ng 2 basket kung saan doon nakalagay ang mga karne ng baboy na nakabalot na. Nang umalis na si Grace ay meron na naman akong nakita na lalaki sa di kalayuan. Naglalakad yun sa kalsada, pasa ng isang sako na hindi ko alam kung ano ang laman. Saglit lang siyang tumingin sa akin tapos ay umalis na siya. Nang malayo na ang lalaki ay saka ko binalikan si Chamarita. Napakasipag po ni Grace. Nakakatuwa dahil marunong din siya magmotor. Halos lahat ng mga tao dito, babae at lalaki, marunong gumamit ng motor. Dahil sa hirap ng biyahe dito. Kung wala kang motor dito o kaya sasakyan, mahihirapan ka. Oo nga po. Napakalayo nga po sa bayan, sa lugar niyo. Bukod doon ay baku-baku pa at pangit ang kalsada. Pero ang maganda rito ay presko ang hangin at malayo sa polusyon. Ay, Tia Marita, wala ba ditong gumagalang aswang? Bakit mo naman naitanong ang bagay na yan? Meron ka bang nakitang kakaiba? Tia, mula nang mapatay ko ang aswang sa terminal ng bus, palagi na lang akong nagugulat tuwing makakita ng tao nakatingin sa akin. Parang iniisip ko na baka kasamaan sila ng aswang yun. Ay nako, kahit sa bayan nga'y mayroong naliligaw na aswang eh. E di lalo pa sa baryo. Pero sa awa ng Diyos, wala namang aswang na naliligaw dito sa aming baryo. Ibig niyong sabihin, sa ibang baryo malapit dito ay mayroong mga aswang? Meron akong nababalitaan pero wala naman akong nakikita. Pero wag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay maging masaya ang bakasyon mo rito. Nang matapos na kami kumain ay lumabas ako ng bahay habang si Chamarita naman ay nagpunta sa kanyang kwarto para magpahinga. Naupo ako sa teres ng bahay at tumingin sa kalsada. Iniintay ko na muling bumalik si Grace pero matagal na ako nakaupo ron hindi ko na siya nakitang bumalik. Sa halip ay napansin ko na lahat ng mga taong dumaraan ay napapatingin sa akin. Siyempre bago lang ako sa lugar nila kaya alam kong iniisip nila kung sino ako. Makalipas ng ilang sandali ay nakita kong bumalik na si Grace. Kaya nang dumaan siya at mapatingin sa akin ay kumaway ako sa kanya. Nang sumunod na araw ay ginamit ko ang motorsiklo ni Chamarita. Nagpunta ako sa baryo ni Grace at hinanap ko siya. Nagtanong-tanong ako sa mga tao roon hanggang sa makarating nga ako sa bahay nila. Andy, bakit nandito ka? Gusto kitang makita eh. Di ba sinabi ko na sa'yo? Pupuntahan kita dito sa inyo. Umalis ka na, Andy. Nandito ang Itay ko. Baka makita ka nun magalit sa'yo. Wala naman akong ginagawang masama. Huwag kang mag-alala. Kahit makita niya ako, magpapakilala ako sa kanya. Grace, sino ba yung kausap mo? Ano bang kailangan niya? Tay, kasi siya po si Andy, pamangkin po ni Kapitana Marita sa kabilang baryo. Anong kailangan mo dito, lalaki? Pinasyalan ko lang po si Grace. Pasensya na po kayo at wala akong dalang pasalubong. Kasi naman po, hindi ko po sigurado kung makikita ko si Grace.
Ibig sabihin pala ay gusto mong manligaw sa anak ko. May lahi ka bang inchik? Katanghali ang tapat umaakyat ka ng ligaw? Lalaki, mabuti pa ay umalis ka na at huwag ka nang babalik pa. May pangarap ako sa aking anak. Hindi naman po ako maglalakas loob ng manligaw kung hindi ko naman po siya makakayang buhayin. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon. Gusto kong matiyak ang magandang kinabukasan ni Grace. Kaya hindi ko siya pwedeng ipaubaya sa kung sino lang. Ang manliligaw niyang si Chopido ang gusto ko para sa kanya. Mapera at may tinapos. Ikaw, anong mapapala sa iyo ng anak ko? Mayroon naman po kaming lupang sakahan. At saka, hindi ko naman po pababayaan ang anak niyo sakaling kami ang magkatuluyan. Kung gano'n na ikatulad din kita na isang kahig isang tuka, hindi ikaw ang pangarap ko para sa aking anak. Umalis ka na dito. Huwag ka nang babalik pa. Kaya po ako pumunta rito ay para ipaalam sa inyo na malinis po ang hangarin ko sa inyong anak. Hindi ko po siya lolokohin. Ah, ganun ba? O sige. Hintayin mo lang ako ha. Dito ka lang. Babalikan kita. Naku, Andy. Umalis ka na lang bago pa muling makabalik si Itay. Gusto kasi kita makita. Hindi naman ako natatakot sa itay mo eh. Alam ko maunawaan niya tayo. Ako na lang ang pupunta sa inyo bukas. Tama, bukas dadan ako doon. Sige na, umalis ka na. Bago pa ako makaalis, muling lumabas ng bahay si Mang Nato. Dala niya ang mahabang itak. Kumislap ang talim nun ng hugutin niya mula sa bayna. Napaatras ako nang galit siyang lumapit sa akin. Nang makita naman yun ni Grace, nilapitan niya ang kanyang itay. Pinigilan niya yon pero tinabig lang siya ni Mang Nato. Napaatras si Grace at muntik nang matumba, kaya mabilis ko siyang sinalo. Kaya napayakap si Grace sa akin. Lalo namang nagalit si Mang Nato, kaya nang bumitaw sa akin si Grace, hinarap ko ang kanyang ama. Ilang ulit akong tinaga ni Mang Nato pero inilagan ko lang yun. Nang magkaroon ako ng pagkakataon ay tinulak ko siya. Padapa siyang bumagsak sa lupa. Nakakain siya ng alikabok kaya nang tumayo lalo nagalit. Naku, Mang Nato. Pasensya na po kayo. Hindi ko sinasadyang maitulak kayo. Walang hiya ka talaga? Wala kang galang? Hindi mo pa nga asawa ng aking anak lumalaba ka na sa akin? Humanda ka ngayon, tatagpasin ko ang lig mo! Ginagalang ko po kayo kasi itay kayo ni Grace. Pero mahal ko po ang buhay ko. Bitiwan niyo po yung itak niyo at mag-usap po tayo na maayos. Ganun ba? Oh, itong itak ko ang kausapin mo! Yeah! Andy! Tay! Tigilan niyo na yan! Baka magkasakitan kayo! Hindi naman ako lumalabang, Grace. Itong itay mo parang hurmentado. Ayaw magpaawat eh. Ganito ba talaga to? Tatanda kang dalaga kapag hindi to nagbago. Aba, loko ka talaga! Tuturuan mo pa ang anak ko na magrebelde laban sa akin, ha? Humanda ka ngayon! Ilang beses nga akong tinaga ni Mang Nato nang makalapit sa akin. Ilang ulit din akong umilag. Patuloy niya akong inatake gamit ang itak kaya napaatras ako hanggang sa mapunta kami sa tabi ng malalaking baboy na nakatali sa maliit na punong naroon. Nang muli akong tagain ni Mang Nato ay sinalo ko na ang kamay niya na merong hawak na itak. Pinilipit ko yon hanggang sa makuha ko ang itak, saka ko siya binitawan. Kaso nadulas siya nang maitulak ko kaya bumagsak siya sa putikan sa mismong dumi at ihi ng malalaking baboy na nakatali doon. Muli siyang nasubsob kaya nang iangat niya ang kanyang mukha ay puro putik na yun. Dahil doon kaagad na akong lumapit kay Grace at binigay ang itak. Grace, alis na ako. Mukhang ayaw pang paawat ng itay mo eh. Hetong itak niya. Babalik na ako kapag malamig ng ulo niya. Sige, Andy. Umuwi ka na. Pasensya ka na, ha? Pasensya na po, Mang Nato. Alis na po ako. Huwag ka nang babalik, hudas ka! Papatayin kita kapag nagpakita ka pa dito! Hindi ikaw ang gusto ko sa aking anak, kung hindi ang katulad ni Chofilo. Tama na po, Tay. Umalis na po siya. Huwag mo nang pababalikin dito ang bis na lalaki niya. Siya lang ang gumawa sa akin ng ganito. Bitiwan mo nga ako, Grace. Andy, bilisan mo na. Umalis ka na. Ako nang bahalang pumigil kay Itay. Nagmamadali akong tumakbo palabas ng bakuran ni na Grace. Pinaandar ko ang motor na dala ko at saka ako umalis doon. Kaagad akong umuwi kina Shamarita. Kaagad kong binalik sa garahe ang motor at bumaba ako roon. Nakita ko na palabas naman ng bahay si Shamarita.
Papunta na siya sa barangay hall ng pagkakataong yon. Nagtaka pa siya nang makitang puro putik ang aking pantalon kaya agad siyang lumapit sa akin. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang ayos mo? Tsaka ang baho mo, Andy, parang amoy ebak ng baboy. Pasensya na kayo, Tia Marita. Kasi mabaho talaga ako ngayon eh. Nagwala kasi yung itay ni Grace. Nang habol ng taga. Kaya lang, wala siyang nagawa sa akin. Nasubsob po siya sa putikan, nalubluban ng baboy. Ay, mabuti nga sa kanya. Nakakita rin siya ng katapat. Ganun kasi palagi ang ginagawa niya sa mga binata na gustong maligaw kay Grace. Hinahabol niya ng itak. Hindi niya alam na isa kang sundalo. Hindi ko po sinabi sa kanya. Pero alam ko nagtataka na yun. Kung bakit ganun ako nakipaglaban. Pero humingi naman po ako ng pasensya bago ako malis. Sige na. Maglinis ka na ng katawan mo. Siya nga pala. Nanggaling dito si Estong. Gusto kang isama sa fiestahan bukas. Sumama ka para naman magkaroon ka ng mga bagong kakilala. Sige po, sasama ako kay Estong. Nagpunta na nga ako sa banyo para linisin ko ang aking sarili. Naligo ako at natapos nagpalit na ako ng damit. Nang lumabas ako ng banyo ay wala na si Chamarita. Nagpunta na siya sa barangay hall. Lumabas ako sa bahay at naupo na lang sa upuang naroon sa ilalim ng puno. Nang muli ako mapatingin sa kalsada ay isang magandang babae ang aking nakita. Ngumiti siya sa akin habang naglalakad siya palayo, kaya naman ngumiti din ako. Maya-maya lang ay nagulat ako nang makita kong pumarada sa tapat ng tarangkahan ng bahay si Grace. Kaagad siyang bumaba sa motor at nang makita ako, kaagad siyang lumapit. Medyo nahihiya pa siya. Akala ko ba bukas ka pa pupunta dito? Bakit nandito ka na? Inutusan kasi ako ni Itay na bumili sa tindahan kaya dumiretso na ako dito. Pasensya ka na sa Itay ko Ganun kasi talaga yun Mukhang gustong-gusto ng itay mo, maliligaw mo na si Chofilo Mapera ba talaga yun? Oo. Tuwing pupunta yun sa bahay para umakyat ng ligaw. Ang daming dalang pagkain, kaya nasanay na si Itay. Gustong-gusto niya si Chofilo. Pero ikaw, gusto mo ba siya? Sa totoo lang, ayoko sa kanya. Hindi ko pinangarap na makapag-asawa ng matanda. Ang gusto kong lalaki ay yung matapang at malakas. Yung kayang tapatan ng tapang ng Itay ko. Kung ganun, may pag-asa pala ako sa'yo. Kaya nga ako nandito para sa'yo Sana hindi ka magbago dahil sa ginawa ni Itay. Oo naman, Grace. Hindi ako magbabago. Hindi ako pwedeng pigilan ng sino man para makita ka at mahalin ka. Ngumiti ng matamis si Grace nang hawakan ko ang kanyang kamay. Tapos naalala niyang may bibili nga pala siya kaya nagpaalam na siya sa akin. Inihatid ko siya hanggang sa kanyang motor. Nang sumunod na araw, maaga pa nakagayak na ako. Na maisuot ko na ang pantalon ko at naglagay na ako ng medyas sa kaliwang paa ko. At inipit ko doon ang patalim na kasama ang bayna. Sa kanan naman nakalagay ang kalibre 45. Itinali ko ng mabuti sa aking mga binti ang mga armas. Bago ko tuluyang itinaas ang medyas. Saka ako nagsuot ng sapatos. Nang maayos na yun ay saka ko ibinaba ang pantalong maong nasuot ko. Medyo maluwag yun kaya hindi halata na meron akong nakatagong armas sa aking mga paa. Tapos nagsuot na rin ako ng jacket na maong kaya nung dumaan na si Estong ay umangkas na ako sa motor at nagpunta kami sa fiesta. Ay, ito na ang bahay ng pinsan ko. Halika, pumasok na tayo. Ang dami pala ng tao dito sa bahay ng pinsan mo, Estong. Parang nakakahiya naman yata. Ay, huwag kang baya pare. Maupo ka na lang muna dyan. At papasok lang ako sa bahay. Hahanapin ko ang pinsan ko. Sandali lang Aba, at nandito pala ang magaling na lalaki. Imbitado ka rin pala dito. Opo, Mang Nato. Isinama ako ni Estong. Kasama niyo po ba si Grace? Hindi ko siya kasama. Mabuti na nga rin at hindi sumama. Nandito ka pala. Pasensya na po kayo sa nangyari kahapon Hindi ko naman po talaga gustong masubsob kayo dun Kalimutan mo na yan. Basta ang malaga, hindi mo naguguluhin ang aking anak. Magkakasundo tayo sa bagay na yan. Yan naman po ang hindi ko may papangako sa inyo. Kasi gusto ko po talaga ang anak nyo. Lahat naman ay gagawin ko para sa kanya. Andy, puro hirap na ang naranasan ng anak ko mula sa pagkabata.
Kaya kung maaari lang sana, ay gusto kong makapangasawa siya na merong kaya sa buhay. Hindi naman para sa akin ang iniisip ko, kundi para sa kinabukasan din ni Grace. Tama naman po yung iniisip nyo para sa kanya. Kaya lang po, gusto naman kaya ni Grace ang ginagawa nyo? Hindi nyo ba naiisip na baka nasasakal din siya sa sobrang kaigpitan nyo sa kanya? Wala ka ng pakialam doon. Diskarte ko na yon. Basta layuan mo ang aking anak. Akong pipili na magiging asawa niya. Tapos ang usapan natin. Pasensya na po, pero hindi ko kayang gawin ang sinasabi nyo. Babalik at babalik pa rin ako sa inyo kahit ayaw nyo. Ang mahalaga sa akin ay maipakita ko sa inyo na malinis ang intention ko para kay Grace. Ibang klase ka, Andy. Sa lahat ng naging manliligaw ng aking anak, ikaw lang ang hindi natakot matapos kong gawin ang bagay na yun. Hindi po ako madaling takutin. Pero syempre, ama po kayo ni Grace, kaya nararespeto ko pa rin kayo. Maya-maya lang ay naputol ang pag-uusap namin nang bumalik na si Estong na kasama ang kanyang pinsan. May dala na rin silang 1 galon na lambanog at mga pulutan. Inilagay sa mesitang naroon. Matapos ay kumuha ng upuan si Estong. Kumuha rin ako ng 2 upuan at ibinigay ko kay Mang Nato ang isa. Kami rin ang nagharap sa lamesa. Meron din kaming kanya-kanyang baso na lalagyan ng iniinom namin na lambanog. Ayoko na sanang pag-usapan namin si Grace pero muling naalala yun ni Mang Nato. Kinuha niya ang galon ng lambanog at nilagyan ng aming mga baso. Halos mapuno yun. Eto, usapang lalaki, Andy. Kapag tinalo mo ako sa inuman, papayag ako na ligawan mo si Grace. Pero kapag tinalo kita, titigilan mo ng aking anak. Hindi po ako iinom Mang Nato. Malayo yung lugar na to sa atin eh. Isa pa, nakamotor lang po kami. Mahirap nang madisgrasya sa daan. Natatakot ka bang matalo? Parang hindi ka naman lalaki. Tinatanggihan mo na ang hamon ko sa'yo. Hindi po ako sanay na makipag-inuman pero sige, lalaban po ako. Usapang lalaki to ha. Siguraduhin nyo lang natutupad kayo sa kasunduan. Sige. Mabuti naman kung ganoon. Oh, testigo si na Estong at Densyo. Wala itong nayan ha? Sige, simulan na natin. Ubusin mo ang laman ng baso mo. Okay, sinabi nyo eh. Ganito ba kakulit ang magiging biyanan ko? May sinasabi ka ba, Andy? Anong pinubulong-bulong mo dyan? Wala po. Sabi ko sige, gagawin ko ang gusto nyo. Toast tayo! Nang makita ko na sinimulan na ni Mang Nato na lagukin ng lambanog na nasa baso niya, ay ininom ko na rin ang sakin. Sa unang lagok pa lang ramdam ko na agad ang maanghang na lasa ng lambanog. Gumuguhit ang init na yon sa aking lalamunan pababa sa dibdib hanggang sa makarating sa aking sikmura. Nang maubos ko ang laman ng baso, ay binaba ko na yon sa ibabaw ng lamesa. Nang makita yon ni Mang Nato, muli niyang sinalinan ng lambanog ang baso. Nang mapuno yon, muli naming nilagok ng sabay. Sa pangatlong baso, doon ko na naramdaman na nagiinit na ang aking katawan. Napansin ko si Mang Nato na parang meron siyang tinitignan, kaya tinanaw ko rin ang direksyong tinatanaw niya. Noon ko nakita ang isang babaeng nakatingin sa amin. Maganda ang dalaga na yun. Andy, bagay siya sa'yo. Bakit hindi mo lapitan at magkipagkilala sa kanya? Mang Nato, kung para sa inyo ay maganda siya, diligawan nyo. Huwag nyo nang ereto sa akin. Hindi siya ang gusto ko kundi si Grace. Ay, tigas talaga ng ulo mo. O sige, ubusin na natin ang lambanog na ito. Parang lasing ka na Mang Nato ah. Hindi mo pa ba tatanggapin ang pagkatalo mo? Abay, parang inaantok ka na oh. Hindi pa ako lasing, hindi. Huwag mo akong lukuhin. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Ikaw ang sumuko. Nagpatuloy nga kami sa pag-inom. Pati sina Estong at Densyo ay sumabay na sa amin ni Mang Nato hanggang sa lumipas ang mahabang oras. Nalasing ako at si Mang Nato naman ay nakatulog na kaya malinaw na ako na ang nanalo sa aming labanan. Nang igala ko ang aking paningin ay madilim na ang paligid. Wala na ring mga tao roon. Kahit ang mga bahay sa paligid ay sarado na rin. Noon ko nakita ang 2 babaeng papalapit sa amin. Kaagad kong ginising sina Densyo at Estong pero nang magising si Estong ay tumakbo siya papalayo at iniwanan ako. Nang muli kong tignan ang 2 babae, patuloy silang lumapit sa akin.
Isa roon ang humawak sa kahoy na upuan. Binuhat yun at inampas sa akin pero sinalag ko yun ng aking kamay. Nagulat ako nang tadyakan ako ng isa pang babae. Bumagsak ako pero nang bumangon ako at umatake ang babae, hinawakan ko siya sa kamay at saka ko siya tinulak sa kasama niyang babae. Estong, saan ka pupunta, hoy? Hintayin mo ako. Loko ka talaga. Alam mong hindi ko kabisado ang lugar na to, iniwan mo pa ako. Huwag niyong hayaan makatakas ang lalaking yan. Huliin niyo siya at dalhin sa ating kuta. Nasaan na bang lokong Estong na yun, ha? Ay, mabuti at nandito ang motor niya. Kailangan na makalis na ako dito. Mukhang masamang balak sa akin ang mga babaeng yun eh. Baka may balak sila na pikutin ako. Kunwari lang na nagagalit sila tapos kapag nahuli ako, dadalhin nila ako sa kwarto. Nako, hindi pwede yun. Tumatakas siya! Sakay ng motor! Habulin natin! Nang makita ko nga napapalapit sa akin ang dalawang babae, pinatakbo ko na ang motor ni Estong. Kahit baku-bako ang daan, sunod-sunod ang ginawa kong kambyo sa motor para bumilis ang takbo nun. Pero nagtaka ako ng pagsipat ko sa side mirror ng motor na mabilis ding tumatakbo ang dalawang babae para habulin ako. Kaya lalo kong pinabilis ang pagpapatakbo ng motor. Pero dahil hindi ko kabisado ang lugar, nang dumating na ako sa lugar na maraming kahoy sa paligid at ang kalsada ay kurbada na, sumemplang ako. Nang nakatayo ako, nakita kong nakalapit na ulit sa akin ang dalawang babae. Miss, huwag niyo akong piliting lumaban ha. Baka masaktan lang kayo. Hindi ako pumapatol sa babae. Bakit hindi mo labanan? Natatakot ka bang mabugbog ka ng dalawang babae? At sino ka naman ha? Kakilala mo ba ang mga babaeng to? Oo naman. Kasamaan ko ang mga yan. At sa gabing ito ay sisama ka namin sa aming lugar. Marami kang dapat na panagutan. Pare, wala akong kasalanan sa inyo kaya huwag kayong gumawa ng gulo dito. Hindi ako dumayo dito para makipag-away. At saka, kung may bala kayong pikutin ako, huwag nyo na rin ituloy. May asawa na ako. Biyanan ko ang matandang naroon, oh. Sige, kumilos na kayo. Lasing na ang lalaking yan. Madali nyo na siyang matatalo. Ganito ba ang trato nyo sa mga bisita nyo, ha? Papakainin nyo, tapos lalasingin nyo, tapos aawayin nyo? Anong klase mga tao kayo, ha? Hindi ka namin bisita. Hindi rin naman kami taga rito. Sumama ka na lang ng maayos kung ayaw mong masaktan. Matagal ka namin sinusundan at ito ang tamang pagkakataon para mahuli ka namin. Kung ganun, tama. Kayo nga yung nakikita ko na palagi nakatingin sa akin na parang nagbabantay. Kung ganun, gusto niyo pala akong dukutin, ha? Alam mo na pala eh. Kaya hindi ko na kailangan pang magpaliwanag. Mga kasama, kayo nang bahala sa kanya. Hindi niyo ako basta may isasama. Lalabanan ko kayo. Lalaban daw siya. Lerma, ibigay niyo ang sakit ng katawan na hinahanap ng isang to. Mula sa dilim ay lumabas pa ang tatlong lalaki. Kaya nang sabay-sabay na sumugod ang mga yon, hindi ko na magawang kunin ang baril sa aking paa. Isang malakas na suntok ang tumama sa aking panga. Bumagsak ako. Bago pa ako makatayo muli ako sinuntok ng isa pang lalaking lumapit sa akin. Sinuntok naman ako sa sikmura. Halos maisuka ko ang nainom kong lambanog sa lakas ng suntok na tumama sa aking sikmura. Nang makabawi ako nakipagsuntukan ako sa kanila. Hanggang sa muli akong hampasin ng upo ang kahoy na dala ng isang babae. Nang tamaan ako sa muka, doon na ako tuluyang nakatulog. Nang magising ako, hindi ko na maigalaw ang aking mga kamay. Nalaman kong nasa loob na ako ng isang kwarto, nakatayo sa isang sulok, habang ang mga kamay ko ay nakatali habang nakadipa. Wala na rin akong suot na t-shirt at jacket. Hoy! May tama dito? May nakakarinig ba sa akin? Nasaan ba kayo? Kalagan niyo ako! Mang Nato, nandito rin kayo? Ano ba nangyayari, Andy? Hindi ko alam kung bakit pagkagising ko nakatali na ako rito. Nakatulog po kayo kagabi nang maubos na natin ang lambanog. Ako na lang po ang gising nang merong mga lalaki at babaeng dumating. Nagipagsuntukan pa ako sa kanila pero dahil sa lasing ako, wala na rin ako nagawa. Ganun ba? Kaya pala ang dami mong pasa sa mukha. Teka, sino ba ang mga taong dumukot sa atin? Mga rebelde ba sila? Hindi ko po alam, Mang Nato. Basta paglapit nila sa akin, bigla na lang akong binanatan eh. Ang natatandaan ko, hindi raw sila taga ron sa bar yung pinunta natin. Pero ang isa pang hindi ko makalimutan,
Talo kayo sa labanan natin, Mang Nato. Nabihag na nila tayo ay yan pa rin ang iniisip mo. Alam mo, parang may balat ka sa puwet. Ilang araw pa lang kitang nakilala pero kung ano-ano ng kabalasan ang nangyayari sa akin. Mang Nato, kung hindi kayo mahilig sa kainan, hindi kayo pupunta sa piyestahan. Kung hindi nyo ako niyayang maglasing, hindi tayo gagabihin at hindi mangyayari to sa atin. Parang ako pa ang may kasalanan sa nangyari. Ganun pa ang gusto mong palabasin? Ganun na nga po. Wala naman akong balak na magtagal sa piyestahan eh. Uwi na sana ako pagkatapos kumain kaso kayo. Ayaw nyo magpaawat. Naigala ko ang aking mga mata ay nakita ko na 7 pala kaming naroon sa malaking kwarto. 2 babae at 2 lalaki ang inabutan namin na naroon. Lahat sila ay nakatali din ng mga kamay at nakadipa. Wala na ring mga pang-itaas na damit, pati ang 2 babae. Halos mahinang-mahina na ang mga yon at payat na sila. Nakita ko rin ang maraming sugat sa iba't ibang parte ng kanilang mga katawan na parang hiniwan ng matatalim na bagay. Sinubukan ko silang kausapin pero hindi na sila kumikibo. Parang wala na silang lakas na igalaw pa ang mga katawan nila. Di nagtagal napatingin kami ni Mang Nato sa pintuan ng malaking kwarto. Pumasok doon ang 2 lalaki at 2 babae. Natatandaan ko, sila ang nakalaban ko na nakaraang gabi. Mabuti naman at gising na pala kayo. Sino kayo? Anong kailangan nyo sa amin ha? Bakit nyo kami dinala dito? Kung dinukot nyo kami para ipatubos sa aming kamag-anak, wala kayong makukuhang pera kasi isang kahig isang tuka lang kami. Hindi namin kailangan ng pera. Ikaw ang kailangan namin. Ang inyong dugo at laman lang ang kailangan namin. Kaya kahit hindi kayo tubusin ng kamag-anak nyo ay ayos lang. Dito na kayo mamamatay kagaya ng mga taong ito na naabutan nyo dito. Hindi ba't sinabi nyo na ako lang ang kailangan nyo? Ako lang ang may kasalanan sa inyo kaya ako lang ang dapat nagantian nyo. Palayaan nyo si Mang Nato. Wala ka sa posisyon para utusan ako. Dito, ako ang masusunod. Dinala ko kayong 3 dito dahil kailangan namin kayo. Malas nyo. Dahil sa susunod na makita kayo ng mga kapamilya nyo ay ganap na kayong bangkay. Miss, kung ako ang gusto mo, papayag na ako na maging asawa mo. Huwag mo na lang idamay si Mang Nato. Nakakatawa ka talaga. Sa akala mo ba ay gusto kang pikutin ng mga taon kong babae? Isa kang hangal. Kaya ka namin dinukot ay para pagbayarin sa ginawa mong pagpatay sa aming kapatid sa terminal ng bus. Kapatid nyo ang aswang na yun? Ibig sabihin, mga aswang din kayo? Oo. Kaya hindi magiging madali ang kamatayan mo. Papahirapan ka muna namin ng gusto bago ka namin patayin. Kagaya ng mga ito. Lerma, simulan na natin ang unang parusa sa kanya. Lumabas ng kwarto si Lerma at nang bumalik meron na yung dalang latigo kung saan merong matutulis na tinik ang pinakadulo nun. Sinimulan akong hampasin ang latigo ni Lerma. Ramdam ko ang hapdi sa aking balat nang tumama ang latigo. Bumabaon ang tinik nun sa aking balat. Lumilikha ng sugat. Ilang malalakas na hagupit pa ang tinanggap ng aking katawan. At mula sa mga sugat ko ay umagos na ang aking dugo. Saglit na itinigil ni Lerma ang paghampas ng latigo sa akin sa hudyat ni Elias. Matapos marahan siya lumapit sa akin. Idinikit ni Elias ang daliri niya sa aking sugat kung saan umaagos ang dugo. Inagod niya yon hanggang sa mapunta sa kanyang daliri ang aking dugo. Sa kanya tinikman. Hindi talaga masarap ang dugo ng taong uminom ng alak. Mapait! Pwe! Yung 4 na yan, malapit ang bumigay. Sila na lang ulit ang kuhanan nyo ng dugo. Wala talaga kayong awa. Halos mamatay na sa tindi ng hirap at sakit ng katawan ang mga taong yan. Pero ayaw nyo pa rin tigilan. Manahimik ka! Kung ayaw mo ngayon pa lang ay tapusin ko na ang buhay mo. Sige, papatayin mo ako? Gawin mo na kaagad. Ayaw kung dumating ang oras na maging kagaya nila. Patayin niyo na ako! Hawak nyo na si Andy. Siya lang ang may kasalanan sa inyo. Baka pwedeng palayain nyo naman kami. Inaamin naman niya ang kasalanan niya. Oo nga, paalisin niyo na lang sila. Ako na lang iwanan niyo dito. Ganyan nga. Magalit ka. Pero wala ka namang magagawa.
Gusto kong masaksihan mo kung ano ang ginagawa namin sa mga taong mahihina na at wala ng silbi. Isang malakas na suntok ang ginawa ni Elias sa dibdib ng lalaking mahina na naroon. Nakita kong nanlaki ang mga mata ng lalaki. Kasunod ang pag-agos ng dugo sa bibig nun, kaya pala'y dinukot na ni Elias ang puso niya. Pagharap sa akin ni Elias, hawak na niya ang dugo ang puso ng lalaki. Inilapit pa niya yun sa aking muka. Kahit nakakaramdam ako ng kaunting kaba, hindi ako nagpahalata sa kanya. Nanatili akong nakatitig sa kanya kahit na idinikit na niya sa aking muka ang puso ng lalaki na hawak niya. Di nagtagal, kinain niya yun. Halimaw ka talaga! Ganito rin ang gagawin ko sa'yo at sa iyong mga kasama kapag mahina na kayo. Kamatayan! At ikakatuwa yun ng aking kapatid. Kayo pala ang mga salot na dumukot sa mga taong nawawala. Napakasama nyo! Hindi habang panahon ay malilihim nyo ito. Mahuhuli rin kayo at mapapatay. May makakalam din ang kuta ninyo. Tulong! Saklono! Maingat kami, tanda. Kapag sumigaw ka ng malakas, ay walang makakarinig sa'yo dito. Kaya huwag ka nang umasa na may magliligtas pa sa inyo dito. Kaya manahimik ka na lang. Mang Nato, huwag na kayong sumigaw. Wala rin namang mangyayari. Huwag nyo nang sayangin pa ang lakas nyo. Hindi rin sila makikinig sa inyo. Mabuti naman at alam mo. Lerma, ilabas nyo na ang patay na taong yan. Pakainin nyo na ang lahat ng ating mga kasama. Pagkatapos, ay magpahinga na ang lahat. Nang lumabas ng kwarto si Elias ay inilabas na rin ng mga tauhan niya ang mga taong patay na. Noon namin muling narinig ang mga nagkakagulong aswang habang pinaghahati-hatian ang bangkay ng lalaki. Nagkakatuwaan pa ang mga yon habang kumakain. Makalipas ng ilang sandali, ay natahimik na ang paligid. Naisip ko na baka nakatulog na ang lahat ng mga aswang dahil mataas na ang sikat ng araw. Kaya napabuntong hininga na lang ako. Nang hapong yun, muling pumasok sa loob ng kwarto ang aswang na si Elias. Kasama si Lerma, kasunod ang iba pang aswang. Kaagad na lumapit ang mga aswang sa amin. Isa nga ang kaagad na nagtangkang kagatin si Mang Nato. Huwag mo akong kainin. Maawa ka sa akin. Layuan mo ko! Manong, huwag mo munang pakialaman ng mga bagong bihag. Ang 3 bihag na mahina na to ay ilabas nyo na. Sila ang pagsasaluhan natin ngayong gabi. Mga kasama, sa gabing ito ay hindi na tayo gagala. Magpapakasaya tayo. Narinig mo ang sinabi ng pinuno nyo. Yun daw munang kainin mo. Huwag ako. O kaya si Andy. Tama itong si Andy. Si Andy ang kainin mo. Bata pa siya at malalaki ang laman sa katawan niya. Tiyak na mabubusog ka kaagad sa kanya. Mang Nato, huwag naman kayo magturo ng iba. Kayo ang kursunada kaya huwag ka nang tumanggi. Ibigay mo na ang gusto niya. Mas masarap ang maedad na, mas malasa ang dugo at karne. Buisit na to? Ginagatungan mo pa? Ayaw na nga nitong umalis sa harapan ko. Gusto mo pa talaga akong mamatay, ano? Natatandaan ko yung palaging sinasabi ng matatanda. Kung ano raw masama sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Pero sa tingin ko, nagkaedad na kayo ng ganyan. Hindi nyo yata narinig yun. Sige, Manong. Kung talagang gusto mong matikman ang matanda na yan, tikman mo na. Pero tikim lang, ha? Huwag! Kinagat nga ng aswang sa braso si Mang Nato. Umagos ang kanyang dugo. Tuwang-tuwa ang aswang nang malasahan ang dugo niya kaya hinigop yun. Napasigaw naman sa sakit si Mang Nato. Nang bitawan siya ng aswang ay nanlambot siya. Nakita ko ang kasiyahan sa mukha ni Banong. Maya-maya ay sinabunutan nun si Mang Nato at hinatak sa gawing likuran ng kanyang ulo kaya napaliyad siya at lumantad ang kanyang leeg. Parahan yung hinawakan ni Banong. Parang natutokso na yun nakagatin si Mang Nato pero pinigilan siya ni Elias. Sa pagkakataong yun ay iniwanan siya ni Banong. Lumabas na siya ng kwarto kasama ng iba pa. Isinama na rin ang 3 bihag na naroon. Mang Nato! Walang iya talaga ang aswang na yun. Nanghina ka agad ang katawan ko dahil sip-sip niya ang aking dugo. Magpapakasaya sila buong magdamag. Pagsikat ng araw, at tsak na magpapahinga sila.
Yun ang sasamantalihin natin, Mang Nato. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo na ako idamay. Sa palagay mo ba, magkakaroon pa tayo ng pagkakataong makatakas? Hindi ko na yata muling makikita ang aking anak. Huwag kayong mawala ng pag-asa, Mang Nato. Makakauwi tayo at muli niyong makikita si Grace. Kukuha lang tayo ng magandang pagkakataon. Lumipas ang mahabang oras. Natapos ang pagsasaya ng mga aswang. Nagising ako nang maramdaman ko na bumukas ang pintuan ng aming kwarto. Pumasok doon si Elias at Lerma. Tiniyak niya na mahigpit at maayos pa ang tali sa aming mga kamay. Matapos ay umalis na sila. Isinara na nila ang pintuan ng kwarto. Pinakinggan ko kung merong naiwang bantay sa labas. Nang mati ako na wala ng aswang sa labas ng kwarto, sinubukan kong igalaw ang aking mga kamay para subukin ang higpit ng pagkakatali sa poste. Hinata ko ang kanang kamay ko. Bahagyang kumilos ang tali. Kaya pinilit kong abutin ang dulong kamay ni Mang Nato. Naabot ko ang dulo ng kanyang daliri. Bagay na ikinagulat niya. Anong ginagawa mo, ate? Sinusubukan kong abutin ang tali ng kamay niyo, Mang Nato. Kapag nakalag ko na to, makakaalis kayo dito. Hindi rin tayo makakaligtas sakaling maglabas tayo ng kwartong ito. Tiyak na mahuhuli pa rin nila tayo. Baka nakakalimutan mong naandito tayo sa lungga ng mga aswang na yon. Maganda na yung subukan nating tumakas habang malakas pa tayo. Kapag araw-araw ka nilang kukunan ng dugo, tapos hindi ka naman papakainin, tiyak na manghihina ka kaagad, kagaya nila. Mang Nato, ayaw kong mangyari sa akin ng ganito. Ako din naman. Ayoko mamatay dito. Gusto ko pang makita ang aking anak na si Grace at ang aking magiging apo. Sige, pilitin mo abutin ang tali sa kamay ko. Pilitin nyo ring igalaw ang kabilang kamay nyo. Hatakin nyo ang tali para makalapit kayo sa kamay ko. Konti na lang. Ayan. Maabot ko na ang tali sa kamay nyo. Hinata ko pa nga ng todo ang tali sa aking kamay at ganun din ang ginawa ni Mang Nato hanggang sa maabot ko ang tali sa kanyang kamay. Pinilit kong kalasin ng isa kong kamay ang tali niya hanggang sa lumuwag yun at makawala siya. Inalis na rin niya ang tali sa kabila niyang kamay. Ilang sandali pa ay tuluyan nang nakawala si Mang Nato. Hinihintay ko naman na ako ang kalaga ni Mang Nato. Pero si Mang Densyo ang inalisan niya ng tali. Tapos lumakad na sila papunta sa pintuan ng kwarto. Wala pala siyang balak na pakawalan ako. Mang Nato, saan kayo pupunta? Kalagan nyo na din ako. Maiwan ka na dito, Ande. Ayaw mo rin lang tigilan ang aking anak. Mas mabuti pang mawala ka na lang para wala nang sagabal sa kanila ni Teofilo. Mang Nato, nagpakahirap ako para makawala kayo tapos ganito? Itong gagawin niyo sa akin? Sa palagay niyo ba matutuwa si Grace kapag malaman niyang ginawa niyo to sa akin? Sa palagay ko, ay hindi niya ito malalaman. Lalo na kung wala nang makakakita sa bangkay mo, kagaya ng mga taong namatay dito. Diyan ka na. Tayo na, paring Densyo. Mang Nato, huwag niyo akong iwan dito. Mang Densyo, tulungan niyo ako. Lumabas na ng kwarto si Mang Nato, pero bago sumunod sa kanya si Mang Densyo, kinalag niya ang tali sa aking kamay. Kaya nang makawala ako ay umalis na rin siya. Kinuha ko naman sa aking mga binti ang baril at patalim. Nang lumabas ako ng kwarto, nalaman kong isa pala yung maliit lang na bahay at wala rin namang bantay. Kaya madaling nakalabas si Mang Nato at Mang Densyo. Pero nang makalapit ako sa bintana, ay saka ko nakita na meron pa palang katabi na maraming maliliit na kubo ang bahay na yun. At marahil ay doon nagpapahinga ang mga aswang dahil mataas na ang sikat ng araw. Parang isang maliit na baryo yun ng mga aswang. Tiwala sila na hindi kami makakaalis sa pagkakatali doon. Natanaw ko sa pintuan sa harapan ng bahay, lumabas si Mang Nato at Mang Densyo. Kaya mas pinili ko na dumaan doon sa likurang pintuan. Maingat akong tumakbo palayo sa bahay na yon. Pero hindi pa ako nakakalayo, narinig ko na ang boses ni Elias. Gumising kayong lahat! Nakatakas ang mga bihag! Hanapin niyo sila! Dalian mo, paring Densyo. Alam na nila nakatakas tayo. Sa kakahuyan na yon, doon tayo pumunta. Hayo na mga bihag! Papasok ng kakahuyan! Habulin niyo sila at ibalik dito! Mang Densyo, dito tayo. Sa tingin ko ay ito ang daanan, palayo sa baryong to.
Walang iya ka, Andy. Ikaw siguro ang nagingay, kaya nalaman kagad ang mga natutulog na aswang na nakatakas tayo. Pwede ba Mang Nato? Tumigil na kayo sa mga walang saysay na bintang nyo. Wala kayong utang na loob. Matapos ko kayong tulungan na makawala, pinabayaan nyo na lang ako. Mabuti na lang at hindi nyo kagaya si Mang Densyo. Teka muna. Sino ka ba talaga? Bakit meron kang baril? Wala nang oras para magpaliwanag. Tayo na. Kailangan na nating umalis dito. Paparating na ang mga aswang. Di magsama kayong dalawa. Alis ako. Magkanya-kanya na tayo. Ay, pasaway talaga matandang yon. Masyadong matigas ang ulo. Tayo na Mang Densyo. Humiwali nga sa amin si Mang Nato, kaya nang makarating na din sa kakahuyan ng mga aswang, naghiwa-hiwalay din sila. Merong humabol kay Mang Nato at meron ding humabol sa amin. Nagpatuloy kami sa pagtakas. Binagtas namin ang maliit na daanan sa gitna ng kakahuyan. Pero pagdating namin sa dulo, nagulat kami nang makita namin si Mang Nato. Nagulat din siya nang makita kami, kaya sabay-sabay na naming binagtas ang isang daanang pababa sa bundok. Noon ko lang nalaman na nasa ibabaw pala kami ng bundok. Pero dahil kabisado ng mga aswang ang lugar na yon, madali nila kaming naabutan. Meron pa nga na nauna sa amin sa unahan ng daanan. Pero nagpatuloy kami sa paglapit. Sinalubong naman kami ng 2 aswang. Yun ang sinamantala ko. Kaagad kong pinaputokan ng mga aswang. Tinamaan sa mukha ang mga yon. Magkasabay pa na bumagsak pero kaagad ding tumayo. Anong klaseng baril ba yan? Tinamaan mo nga ang aswang. Hindi naman tinablan. Malalakas ang mga aswang na to, Mang Nato. Hindi sila namamatay basta-basta kung hindi mapuruan. Minsan ay kailangan ding pugutan para tuluying mamatay. Bahala ka na sa kanila. Tayo na parang Densyo. Mang Nato, lahat tayo ay tsak na makakaligtas at makakauwi ng buhay kung magtutulungan tayong labanan ng mga to. Meron kang baril. Meron kang sandata na hawak. Kami naman ay wala. Paano ka namin matutulungan? Ikaw na lang ang lumaban sa kanila. Muli nga tumakbo palayo si Mang Nato at iniwanan kami ni Mang Densyo. Kaya nang muling sumugod ang 2 aswang, muli ko yung binaril. Tinamaan sa dibdib ang mga yon sa mismong tapat ng puso. Pero sadyang kakaiba ang mga aswang na ito. Kaya patuloy ko silang pinaputukan hanggang sa maubos ang aking bala. Dahil wala na akong reserbang magazine, sinukso ko na lang sa aking bewang ang baril. Kahit nakabulagta na ang mga aswang at agaw buhay na, siniguro ko ang kamatayan nila gamit ang patalim na hawak ko. Sinuhod ko sila at hiniwa sa lalamunan. Doon na tuluyang namatay ang mga aswang. Matapos nagpatuloy kami sa pagtakbo ni Mang Densyo. Mang Nato, huwag na kayong humiwalay sa amin. Delikado ang ginagawa nyo. Lalo pangat, wala naman kayong armas na magagamit laban sa mga aswang. Wala na rin namang kwenta kung magsama-sama tayo dahil wala na rin bala ang baril mo. Kung maghiwa-hiwalay tayo, baka sakaling meron pang makaligtas sa atin. Meron pa akong patalim na dala, Mang Nato. Benditado to, kaya may armas pa ako. Pwede rin tayong humanap ng puno ng kawayan para gawing sibat. Hindi pa nakakalaw sa lugar na ito ang mga hangal na yun. Kapag nakita niyo sila, patayin niyo na kaysa maibulgar nila ang ating lihim. Paparating ng mga aswang. Nakita nila ang bangkay ng mga kasama nila na napatay mo, Andy. Kaya galit na galit ang pinuno nila. Dito tayo, Mang Nato. Sumama na kayo sa amin. Ikaw ang sumama sa akin. Dito tayo. Sinundan nga namin si Mang Nato kahit naiinis na ako sa ugali niya. Naisip ko na lang nagagawin ko yun para kay Grace. Ayoko naman sisihin niya ako kapag may masamang mangyari sa kanyang ama. Nang makalayo kami ng kaunti sa mga humahabol na aswang at makakita ko ng puno ng mga buho, kaagad akong pumutol nun. Pinatulis ko ang magkabilang dulo ng buho para gawing sandatang sibat. Huminto sa pagtakbo si Mang Densyo at hinintay ako. Pero si Mang Nato nagpatuloy sa pagtakbo. Binigay ko kay Mang Densyo ang unang sibat na ginawa ko. Matapos gumawa pa ako ng 2 sibat na buho. Tapos tumakbo na kami palayo doon. Kahit anong gawin nyo, hindi kayo makakalabas sa aming teritoryo. Pagsisisihan nyo ang ginawa nyo pagtakas. Hindi ko na kayo bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Takbo, Mang Densyo! Paparating na sila! Sundan natin si Mang Nato! Hayon! Ang matandang biyag! Habulin nyo siya! Bitiwan nyo! Mga walang iya kayo! Narinig namin ang malakas na sigaw ni Mang Nato. Kaya naman binagtas namin ang daan para hanapin siya. Hanggang sa makita namin na nahuli na pala siya ng 2 aswang. Kahit anong pagpupumiglas ni Mang Nato ay hindi na siya nakawala. Kaya naman nagtago na kami ni Mang Densyo sa likuran ng malaking puno.
Nang makita naming papalapit na sa direksyon namin ng dalawang aswang na nakahuli kay Mang Nato. Nang matapat siya sa amin, bigla kaming lumabas sa aming pinagtataguan. Sinaksak namin ng sibat na buho ang mga gabunan. Sa kunat ng balat ng mga yon, hindi gaanong bumaon ng sibat. Nagulat ako, kaya yun ang sinamantala ng aswang. Tinadyakan ako ng gabunan, kaya bumalandra ako sa isang puno. Tumama doon ang likod ko. Nang makita ko na binaringan ulit ng gabunan si Mang Nato, sinigawan ko na siya. Mang Nato! Saluin mo tong sibat! Gamitin mo para ipagtanggol ang sarili mo! Maraming salamat, Andy. Pagtulungan natin patayin ng mga aswang na to! Het! Yeah! Sige, tapusin natin ang mga ito para makalis na tayo. Mamamatay ka, aswang ka! Yeah! Hindi man lang ihinto ang tulis ng sibat. Makunat ang balat ng gabunan, Mang Nato. Pero malambot ang bahagi ng kanyang lalamunan. Yun ang kailangan nating tirahin. Ganun ba? Sige, alam ko na ang aking gagawin. Paring Dejo, pagtulungan natin ang isa. Ipaubayan na natin kay Andy ang isang yan. Sumang-ayon naman si Mang Densyo. Pinagtulungan nila ni Mang Nato ang isang gabunan. Ang isa naman ay ako ang sinugod. Nang malapit na siya sa akin, kaagad ko siyang sinaksak ng sibat na buho, pero nakailag siya. Nahawakan niya ang kamay ko na may sibat. Gusto niyang agawin yun, kaya hindi niya nabantayan ang kamay ko na may hawak na patalim. Kaagad ko siyang sinaksak sa tagiliran. Nagulat pa siya nang bumaon sa kanyang katawan ang hawak kong patalim. Nahugutin ko ang patalim sa kanyang tagiliran, diretso kong hiniwa ang kanyang leeg, kaya agaw buhay siyang bumagsak. Nang pagkakataon ng mga yun napatay na rin ni Mang Nato at Mang Densyo ang isang gabunan, kaya nagpatuloy na kami sa pagtakbo hanggang sa tuluyan kaming makababa ng bundok. Nakarating kami sa unang baryo. Marami ng mga taong nasa labas ng bahay ng pagkakataong yun. Marami ng tao sa gawing to ng baryo. Mag-aalangan ng sumugod ang mga aswang na humahabol sa atin. Ito ang baryo ng Silahe. Sako pa rin ang Upper Pulangi. Tama, piyesta dito ngayon. Teka, magiging kapansin-pansin tayo. Kasi puro tayo nakahubad. Kailangan muna nating humanap ng mga damit pantaas. Mang Nato, kailangan na natin humingi ng tulong sa mga taga rito. Baka hindi pa nila alam na malapit lang sa baryo nila ang kuta ng mga aswang. Sa bagay, tama ka dyan. Tayo na. Nagmamadali nga kaming lumapit sa mga taong nagkakasayahan habang pinapanood ang mga musikong tumutugtog. Nagtanong-tanong kami kung sino ang Kapitan del Barrio. May nakapagturo naman sa amin kung nasaan ang bahay nun. Napansin namin na maraming tao sa bakuran ng Kapitan del Barrio, kaya kaagad kaming pumasok at lumapit sa isang barangay tanod na naroon. Nang malaman niya ang nangyari sa amin, kaagad siyang pumasok ng bahay at tinawag si Kapitan Avelino. Kasunod nun ay pinapasok kami sa loob ng bahay at pansamantalang itinago sa loob ng kwarto. Doon ay binigyan kami ng mga damit para maisuot. Binigyan din kami ng pagkain. Nang malaman niya ang tungkol sa mga aswang sa bundok, nagpaalam siya na kakausapin ng mga tauhan niya na pwedeng sumama sa amin. Tama lang plano namin ni Kapitan Avelino. Nabalikan natin ang mga salot na yun. Marami na din palang tao na nawala dito at maaaring sila din ang may kagagawa nun. Kaya matagal na rin nagagalit ang mga tao rito. Pero araw ng kapistahan nila eh. Mabubulabog ang mga tao kung ngayon tayo kikilos. Kaya nga po sekreto lang gagawin ni Kapitan Avelino. Hindi dapat malaman ng mga tao ang gagawin natin. Teka nga pala. May pagkakataon ka na tumakas kanina. Pwede mo naman akong iwan na lang sa kamay ng mga aswang. Pero bakit tinulungan mo pa rin ako? Kahit na marami na akong ginawang hindi maganda sa iyo, Andy. Tinulungan ko po kayo hindi dahil ama kayo na Grace, kundi dahil na rin po sa aking tungkulin. Bilang isang sundalo, mahalaga sa amin ang bawat buhay ng tao. Sundalo ka pala, Andy? Opo, isa akong sundalo. Pero manunugis din ng aswang sa lugar na pinanggalingan ko. Naisipan ko lang na pumunta dito kina Tia Marita para magbakasyon sana. Kaso nga lang, ganito naman ang nangyari. Ganun ba? Naku pasensya ka na. Hindi lang tayo nagkaintindihan ng mga nakaraan. Kalimutan niyo na po yun. Di ba sinabi ko na sa inyo na kahit ano pong mangyari, iuwi ko kayo sa inyo. Makakasama niyo pa si Grace. Salamat sa lahat sa ginawa mong pag-unawa sa akin, Andy. Ngayon ko lang napatunayan na isa kang mabuting tao.
Ilang sandali lang nakalipas, pumasok ulit sa loob ng kwarto si Kapitan Avelino. Sinabi niya sa amin na nakahanda na ang mga tao na sumama sa amin pabalik sa bundok. Sa likurang pintuan ng bahay kami lumabas at doon ay nakita namin ang mga kalalakihan na may dalang armas, mga itak at mga homemade na baril. Doon na rin kami dumaan pabalik sa bundok kaya hindi nalaman ng mga tao ang plano namin. Kaagad kaming bumalik sa bundok. Isang oras rin ang nilakad namin bago kami nakarating sa kuta ng mga aswang. Tahimik na ang lugar nang dumating kami doon. Wala na kaming nakita kahit isang aswang. Pero ang mga namatay na bihag ay naroon pa ang mga kalansay at ang mga pugot na ulo na hindi naubos kainin ng mga aswang. Wala na ang mga aswang dito. Alam kasi nila, babalikan natin sila. Talagang tuso ang mga aswang. Pero mahalaga ay alam na ng mga taga rito ang kuta ng mga salot na yun. Oo nga, kababaryo pala nila yung 3 bihag na pinagpista ng mga aswang kagabi. Mabuti ngayon ay makukuha na ng mga pamilya nila ang bangkay nila. Tsakin natin na wala nang babalikan ng mga aswang sa lugar na to. Bago kami umalis sa lugar na yon, sinunog namin ang lahat ng mga bahay ng aswang. Tiniyak namin na natupok na ang mga yon at naging abo bago kami umalis. Nang makabalik kami sa baryo ni na Kapitan Avelino, hindi na rin kami nagtagal. Isa sa mga tanod niya ang nagmagandang loob na ihatid kami sa aming baryo. Pero idinaan muna namin sa kanilang lugar si Mang Densyo, tapos nagpahatid na kami sa bahay ni Mang Nato. Nang makarating na kami sa bahay nila, nakita naming namumugto na ang mga mata ni Grace dahil sa pag-iyak. Nanlaki ang mga mata ni Grace nang makita kami. Tay, itay ko, salamat naman at ligtas kang nakabalik. Alam niyo ba na hinanap ko kayo sa baryong pinuntahan niyo para makifiesta? At dun ko nabalitaan na kinuha daw kayo ng mga aswang. Totoo ang lahat ng yun, anak. Pero huwag ka nang mag-alala. Kasi naandito na ako. Nakaligtas kami ni Andy. Mabuti naman at ligtas ka rin, Andy. Kung talagang hindi pa kayo uuwi ni Itay, pupunta na ako sa bayan at hihingi ng tulong sa mga pulis. Ipinangako ko sa itay mo na kahit na ano mangyari, ibabalik ko siya sa iyo. Kasi ayoko na patuloy kang malungkot. At isa pa, bahagi yun ng aking trabaho. Kailangan ko nang mapangalagaan ng taong bayan at mapanatili ang kapayapaan. Siya nga pala, anak. Isa palang sundalo si Andy. Ang mga katulad niyang matatapang at mabait ang dapat mong pangasawa para makatiyak ako na may mag-aalaga sa iyo. Tay, nilalagnat ba kayo? Anong nangyari? Dati ayaw na ayaw niyo kay Andy, ha? Grace, anak, wala akong sakit. Sabihin na lang natin na ang pangyayaring yon ay naging daan para kami magkasundo. Kaya sige na, magluto ka na ng hapunan at dito nakakain si Andy bago siya umuwi sa kanila. Doon na lang po ako kakain sa bahay ni Tia Marita. Ilang araw na din po kasi ako hindi nakakauwi. Baka nag-aalala na po yun sa akin. Mamaya ka na umuwi. Dito ka na kumain ng hapunan kasabay namin ni Grace. Pinagbigyan ko naman si Mang Nato. Habang nagluluto si Grace ay nag-usap kami ng maayos. Masaya siya dahil nagkasundo na kami ng kanyang ama. Nang makaluto siya ay sabay-sabay na kaming kumain. Matapos noon ay nagpaalam na ako sa kanila. Dahil gabi na, pinahiram sa akin ni Mang Nato ang kanilang motor para makauwi ako sa bahay ni Tia Marita. Kagaya ni Grace, nagulat pa siya nang makita akong pumasok sa bahay. Sa tuwa ni Tia Marita ay niyakap ako at umiyak dahil nabalitaan daw niya kay Estong ang nangyari sa amin. Alam kong makakabalik ka ng buhay, Andy. Hindi ako naniniwalang madali kang mapapatay ng mga aswang na yon. Isa kang sundalong tagatugis din ng aswang. Sa lugar niyo noon, kaya alam kong babalik ka. Dininig din ng Diyos ang aking panalangin na ligtas ka. Tia Marita, nakaligtas kami sa mga aswang sa ngayon pero hindi pa tapos ang laban. Hanggat nabubuhay sila, hindi pa rin kami ligtas. Tsak nagaganti ang mga yun dahil mayroon silang mga kalain na napatay namin sa aming pagtakas. Kailangan na paghandaan ko ang muli naming paghaharap. Anong nangyari kay Mang Nato? Ligtas din ba siyang nakabalik kay Grace? Opo, Tia Marita. Inatid ko na siya sa bahay nila bago ako tumuloy dito. Binalikan ko kayo para yayaing sumama muna kayo sa akin. Doon na lang muna po tayo kina Mang Nato para pare-pare ko kayo mabantay ni Grace. Bakit pa kailangan pumunta tayo ron?
Mas ligtas tayo dito dahil maraming pwedeng tumulong sa atin. Nandito ang mga barangay tanod ko. Magdadalawang isip ang mga aswang na sumalakay rito. Tama nga kayo, Tia Marita. Sina Grace at Mang Nato na lamang ang kukumbinsihin ko na sumama muna dito sa atin. Tia Marita, papasok lang muna po ako sa aking kwarto. Kukunin ko lang po ang bag ko. Siya nga pala, Andy. Pwede mong gamitin ang baril lang namatay mong tiyo, Felipe. Benditado yan pati ang mga bala. Sige po. Mabuti nga't meron pa kayong mga armas na ganun dito. Malalakas ang mga aswang na yun. Kaya nga, ganung armas ang dapat na gamitin. Sandali at kukuhanin ko. Pumasok ako sa aking kwarto matapos kaming mag-usap ni Chamarita. Kinuha ko sa ilalim ng papag ang aking bag at inilabas mula roon ang mga magazine ng aking baril na 45. Di nagtagal ay pumasok sa aking kwarto si Chamarita na dala ang isang shotgun at ang mga bala nun. Ibinigay niya sa akin ang mga baril kaya naman kaagad ko yung tiningnan. Wala pa yung nakalagay na bala kaya naman ilang beses ko yung kinasa at kinalabit. Nalaman ko na maayos pa ang baril at magagamit pa kaya sinimulan ko na yung lagyan ng bala. 6 na bala ang inilagay ko sa shotgun. Matapos ay ikinasa ko na yun. Ikinasa ko na rin ang aking baril na 45. Nilagay ko yan sa holster na nakasabit sa aking bewang. Maya-maya lang ay nagkatinginan kami ni Chamarita nang makarinig kami ng malakas na katok sa pintuan. Bago ko binuksan ang pintuan ay sumilip muna ako sa bintana. Si Estong ang dumating. Ay, mag-iingat ka. Paparating na ang mga aswang. Kailangan mo rin tulungan si Mang Nato at Grace. Plano rin nilang salakayin ngayong gabi. Sige, aalis na ako. Binigyan lang kita ng pabana para alam mo. Estang pare, sandali lang. Marami pa akong gustong itanong sa'yo. Huy! Mambira naman, umalis na kaagad. Nasaan na si Estong? Nagmamadali pong umalis eh. Meron pa nga sana akong gustong itanong tungkol sa nangyari sa amin. Parang natatakot. Sasalakay daw po mga aswang. Ay nako, pabayaan mo na yung si Estong. Wala nang mangyari sa inyo yung pagdukot ng mga aswang. Naging ganyan na siya. Parang laging takot sa mga tao. Maya-maya nga ay muli kaming natigilan ni Chamarita na makarinig kami ng malalakas na alulong ng aso. Kasunod ay nakarinig kami ng mga paparating na yabag. Kaya naman napatingin ako sa madilim na bahagi ng bakuran ni na Chamarita na kung saan ay nararamdaman ko na pero nagtatakbuhan sa mga puno na naroon. Naisip ko na baka ito na nga yung sinasabi ni Estong, ang pagsalakay ng mga aswang. Kaya marahan akong umatras at isinara ko ang pintuan. Yun naman ang biglang pagsugod ng isang malaking aso. Binangga niya ang pinto ng bahay. Pero dahil gawa sa makapal na tabla ang pintuan, hindi nagawang sirain ng malaking aso. Ang bintana naman ang kanyang inatake. Kaagad akong pumesto sa gilid matapos kong kunin ang shotgun. Nang umangat ang bintana, alam kong yun na ang aso kaya pinaputukan ko yun. Nasa pulmo ang aswang. Sa palagay ko, alaga lang yun ng mga gabunan. Magtago lang kayo sa kwarto, Tia Marita. Hindi ako magtatago, Andy. Sasamahan kita rito. Handa akong tulungan ka. Hindi ako natatakot sa kanila. Tandaan mo, hindi ako magiging kapitana ng baryo kung duwag ako. Meron din akong baril na panglaban sa kanila. Sige, Tia. Basta hindi lang sila makapasok dito sa bahay. Ligtas tayo dito. Sinabi ko na sa'yo, lalaking hangal. Hindi kami titigil hanggang hindi ka namin napapatay. Lalo na ngayong nadagdagan pa ang kasalanan mo sa amin. Idadamay ko rin ang lahat ng mga mahal mo sa buhay. Sino ang lalaking yun, Andy? Yun si Elias, ang pinuno ng mga gabunan na dumukot sa amin. Kapatid niyang aswang na napatay ko sa terminal ng bus sa bayan. Ay kaya pala ayaw kanilang tigilan. Kunin niyo na po ang armas niyo, Tia Marita. Nasisilip ko dito sa siwang na to na maraming mga gabunan ang papalapit dito sa bahay. Sa tingin ko, ay pwersahan na silang papasok. Hayaan mo silang gawin yon. Baka iniisip ng mga yan na wala tayong armas na panglaban sa kanila. Magugulat sila ngayon. Nakita ko pa na parang kampante lang si Chamarita na pumasok sa kanyang kwarto. At nang lumabas meron na siyang dalang baril. Isang Armalite na ayon kay Chamarita, benditado rin daw. Kaya nang pumuesto na siya sa kabilang bahagi ng bintana at maramdaman niya na merong nakatayong aswang sa tapat nun at nagpipilit na buksan yun, pinaputokan na niya. Dinig ko ang malakas na sigaw ng aswang ng tamaan ng bala.
Nang marinig ko naman ang kaluskos sa likod ng pintuan ng bahay malapit sa kusina, kaagad akong lumapit doon. Alam kong doon naman dadaan ang mga aswang na gustong makapasok sa bahay. Manipis lang ang plywood na ginamit sa pintuan nun, kaya ilang suntok lang ng malaking gabunan, lumusot na ang kamay niya sa pintuan. Pero bago niya mabuksan ang lock, binaril ko na siya. Andy! Pumarito ka, madali ka! Bakit, Tia Marita? Ang mga gabunan, binuhat nilang malaking putol na puno. Yung yata ang gagamitin nila para wasakin ang pintuan ng bahay natin. Halika, suwilip ka dito sa siwang ng bintana. Oo nga po. Ganun na nga ang balak nila. Mawawasak ang pintuan kapag binangga ng punong kahoy na yan. Ay, desperado na talaga silang patayin tayo. Kapag nasira ang pintuan, delikado tayo rito. Kaya pigilan natin sila, Andy. Hindi sapat ang bala natin para labanan sila. Nang sumugod nga ang mga gabunan na pasan-pasan ng malaking puno, binangga nila ang pintuan ng bahay. Sa lakas ng puwersa nun na tumama sa pintuan, umangat na ang kaliwang bahagi nun. Kaya naman ang muling bumuelo ang mga gabunan para ulitin ang ginawa, bigla akong binuksan ang bintana. Binaril namin ni Tia Marita ang mga yun. Nang tamaan ang mga yun, nabitawan nila ang malaking puno. Akala ko ay ititigil na nila ang ganong plano, pero 4 na gabunan ang muling bumuhat sa putol na puno. Kaya nang banggain ang pintuan, tuluyan na yung nawasak. Nang bumagsak ang pintuan, tumayo doon ang 2 gabunan. Mga walang hiya kayo! Papatayin ko kayo! Yeah! Tikman niyo ang bala namin! Tia Marita, pumunta kayo sa kwarto dali! Sa palagay ko hindi na rin ligtas sa kwarto. Nasira na rin ang bintana at may nakapasok na aswang na. Pero hindi ako natatakot sa kanila. Yeah! Ngayon ko lang nalaman na ang tapang mo pala, Tia Marita. Masaya akong makasama ka sa labanan. Lahi tayo ng matatapang, Andy. Mga manunugis ng aswang kaya hindi basta-basta sumusuko sa laban. Isang bala! Isang aswang! Tama yan, Tia Marita. Kailangan natin magtipid ng bala hanggang sa dumating ang tulong natin. Malapit lang naman dito ang barangay hall, di ba? Oo. Tsak namang maririnig na rin nila ang malalakas na putok ng baril. Maya-maya lang. Tsak darating na rin sila. Nang makita ko na 3 gabunan na naman ang palapit sa aming bahay at papasok sa nakabukas na pintuan, ay kaagad akong pumesto ron at pinaputokan ng mga papalapit na aswang. Nagugulat sila kapag tinamaan sila ng aming mga bala. Huli na para malaman nila na bendetado ang mga armas na hawak namin ni Tia Marita. Dahil lahat ng kasamahan nilang napatay namin, nagiging abo at ang iba naman natutunaw. Kaya ng mga sumunod na sandali naging maingat ang mga gabunan. Nagtago sila sa likuran ng malalaking puno. Kaya kahit maliwanag ang sikat ng buwan, hindi ko rin sila makita. Kaya nanatili kami ni Tia Marita na nag-aabang sa pagsugod nila. Nanatili siyang nakatayo sa gilid ng bintana. O naman sa gilid ng pintuan. Noon ko nakita na parang nadidismaya na siya. Napakarami pala ng mga aswang na humahabol sa iyo, Andy. Parang isang baryo na yata ito. Totoong sinabi niyo, Tia Marita. Isang maliit na baril talaga ng mga aswang ang tinakasan namin. Nakakuha lang kami ng tiyempo. Hinintay naming makatuloy sila bago kami tumakas. Mga kasama! Huwag kayong maging panalos-talos! Binditado ang mga hawak nilang armas. Kailangan pa rin natin mag-ingat. Ngayong alam niyo na kung gaano kalakas ang aming armas. Lumayas na kayo bago pa kayo maubos! Hambog ka! Huwag mong ipagmalaki sa akin ang armas mo! Mauubusan ka rin ng bala! Huwag kang mag-alala! Magtitira ako ng bala para sa'yo! Tatapusin ko ang kasamaan mo! Ikaw lang talaga ang nagpasakit ng ulo ko! Nagsisisi ako kung bakit hindi pa kita pinatay agad! Sana ay naiganti ko na ang kapatid ko! Dahil masyado mo minalate ang kakayahan ko. Akala mo siguro na lahat ng nabibiktima mo ay mahina at hindi lalaban kagaya ng mga taong binihag nyo at unti-unting pinapatay. Hindi kita bibigyan ng kasiyahan. Ah! Mga kasama! Sugod! Patay natin ang mga hangal na yon! Muli nga sumugod ang mga gabunan palapit sa aming bahay. Pero sa pagkakataong yun, mas mabilis ang kilos nila at patalon-talon din sila sa magkakaibang direksyon. Kaya kahit ilang ulit ko na silang pinaputokan na hindi ko sila tinatamaan. Hanggang sa maubos ang 6 na bala na nakalagay sa aking shotgun. Kaya habang nagkakarga ako ng bala sa aking shotgun, si Tia Marita naman ang pumwesto sa bintana at siya naman ang nagpaputok para pigilang makalapit ang mga aswang.
Hanggang sa mapatingin ako kay Chamarita. Paano nga ilang beses niyang kinalabit ang kanyang baril? Hindi na yun pumutok. Kaya muli niya ikinasa ulit yun. Muling kinalabit. Pero wala na talaga yung bala. Wala na akong bala, Andy. Huling magasin ko na ito. Heto ang 45 ko, Tia Marita. Ikaw nang gumamit nito. Meron pa naman akong patalim na magagamit ko sakaling maubos ang bala ko. Umalis na tayo rito, Andy. Habang mayroong pa tayong bala. Pumunta tayo sa barangay hall. Nandun ang mga tanod ko. Pero teka, bakit kaya walang dumarating para tulungan tayo? Yun nga din po pinagtataka ko, Tia Marita. Imposible naman na hindi nila naririnig ang malalakas na putok ng baril natin eh. Pwera na lang. Kung may nangyari na ring masama sa kanila. Wala nang bala mga yan! Pasukin na natin! Tayo na mga kasama! Sa pagkakataong ito ay lumabas na nga mula sa dilim ang mga aswang na nagtatago pa roon. Napalunok ako nang makita kong napakarami pa pala ng mga yon. Kaya nung lumapit ako kay Chamarita, hinata ko na siya papunta sa pintuan sa likuran ng bahay. Doon kami dumaan para makalabas ng bahay. Ang pagkakataon namang yun, kaya nagawa pa naming makatakbo at makalabas ng bakuran. Noon namin narinig ang sigaw ni Elias. Nakapasok na tsak sila sa aming bahay at nalaman na nilang nakatakas na kami. Kaya nagmamadali kaming tumakbo sa malubak na kalsada. Hanggang sa makarating kami sa barangay hall. Doon namin nakita na nakahandusay na ang 3 tanod ng barangay. Puro wasak ang mga lalamunan. Ang isa ay agaw buhay pa at yun ang nagsabi na sinalakay sila ng mga gabunan. Kaya naman pala wala lang tutulong sa atin, Tia Marita. Nauna na nilang silalakay ang mga tanod dito. Pumasok na tayo at isara mong screen door na yan para hindi na makapasok ang mga aswang. Heto ang padlock. Ilagay mo na, Andy. Tapos ay sumunod ka sa opisina ko. Meron pa akong bala ng shotgun sa cabinet. Huwag kang papasok dyan, Tia Marita. Tsak na meron pa aswang dyan sa loob ng barangay hall. May aswang nasa loob, Andy. Halika dito, Tia Marita. Kaagad na lumabas ng barangay hall si Chamarita. Nang makita kong papasugod ang 2 aswang, ay pinaputokan ko ang mga yon bago pa makalapit sa amin. Nang tamaan sa katawan ng mga yon ay kaagad na bumagsak at namatay. Pero nakita ko na meron pang isang aswang na nasa loob ng barangay hall. Papaputokan ko sana siya, pero umatras siya at hindi na nagtangkang lumapit. Kaya isinara ko na lang ang screen door na bakal ng barangay. Aalis na sana kami ni Chamarita na makita naming dumating na ang mga aswang na humahabol sa amin. Kaya tinutok ko sa kanila ang hawak kong baril kahit 2 piraso na lang ang bala ko. Sige, subukan niyo lumapit para pasabugin ko ang mga katawan niyo. Sige! Iputok mo! Alam ko naman na wala na kayong bala. Sa akala nyo ba ay mayroon pang tutulong sa inyo? Una ko nang pinatay ang mga tauhan mo matandang babae. Tapos ngayon, ay dito ka rin pumunta. Tama lang ang ginawa mong ito. Sabaan mo na mga tauhan mo sa kabilang buhay. Mga kasama, tapusin nyo na ang mga hangal na yan! Sige, tapusin na natin to. Mamamatay akong lumalaban. Ah! Uubusin ko sa inyo ang bala ko! Yeah! Nang sumugod na ang mga aswang, ay inubos na namin ang bala ng aming mga baril. Tinamaan ang mga unang aswang na sumugod sa amin. Nang maubusan ako ng bala, ginamit ko na lang pabalo ang hawak kong shotgun. Pero isang gabunan ang nakaagaw nun sa akin at pinalo sa akin kaya bumagsak ako. Nang muli akong suguri nun, ay hinugod ko na ang patalim sa bayna at isinaksak ko sa dibdib ng gabunan. Nang lingunin ko si Chamarita, nakita ko na wala na rin siyang bala. Kaya isang gabunan ng akmang kakagat sa kanya. Noon naman lumabas ang gabunan na nasa loob ng barangay at dinamba ang kauri niya para iligtas si Chamarita. Nagulat ako sa ginawa ng gabunan. Nang mapatay niya ang kauri niya, saka siya lumapit sa akin. Saglit na tumigil naman sa paglapit ng mga ibang aswang na kasama ni Elias. Ande! Kapitana Marita! Ako to, si Stog! Stog, ikaw nga ba yan? Paanong naging isa ka rin na aswang? Nang pumunta kami ni Andy sa pistahan, ay ginabi kami sa inuman. Sumalakay ang mga aswang na ito. Pero bago makalapit sa amin ay ginising ako ni Andy. Sa kalituhan ko ay tumakbo ako. Pero bago ako tuluyang makatakas, ay nakagat nila ako kaya sina Andy, Mang Nato at Mang Densyo lang nahuli at nadala sa kuta ng mga aswang. Kung ganun, ay kaya pala alam mo ang mga plano nilang pagsalaki ngayon. Isa ka na rin pala sa kanila. Oo pare, ang mga nagiging kagaya nila
ay sinusundo nila at isinasama sa kanilang kapo. Pero naging kagaya man nila ako. Ang aking pag-iisip ay hindi susunod sa kanila kahit kailan. Lalabanan ko sila kahit maging kapalit ang aking kamatayan. Hindi ko rin naman kailangan ng mga kalayan na kagaya mo. Hindi ka dapat maging gabunan. Dapat sa mga taksil na kagaya mo ay maging pagkain lamang. Tayo na mga kasama! Tapusin silang tatlo! Tia Marita, ngayon kayo pumasok sa loob ng barangay hall. Isara niyo ang bakal na screen door. Ligtas kayo doon, dali na po! Andy, akin ang shotgun. Meron pa akong mga bala niyan sa opisina ko. Dinampot ko ang shotgun at ibinigay kay Chamarita. Habang papalapit ang mga aswang sa amin, ipinasok ko na sa loob ng barangay hall si Chamarita. Na makapasok siya, isinara niya ang pintuan. Ang bakal na screen door naman ay nilagyan ko ng padlock at saka ko hinarap ang mga aswang na nasa paligid gamit ang hawak kong patalim. Nakipagsabayan na rin si Estong sa mga aswang na naroon. Naging mabangis ang aming paglalaban. Naramdaman ko ang matatalim na kuko ng mga aswang na sumusugat sa aking katawan. Ramdam ko na rin ang pagod habang patuloy kong pinagtatanggol ang aking sarili laban sa mababangis na kaaway. Nakita ko na sugatan na rin si Estong. Hanggang sa masukol na kami ng mga aswang. Sinabi ko na sa'yo, sa akin pa rin ang huling halakhak. Sa palagay ko, ay hindi mangyayaring iniisip mo. Ako pa rin ang panalo ngayon at kayo ang talunan. Alam mong wala ka ng ligtas sa kamatayan pero nagyayabang ka pa rin. Tingnan mo nga ang gabon ang kasama mo. Malapit na rin siyang mamatay sa dami ng sugat at tinamo ng katawan niya. Hindi ako nagyayabang. 5 na lang din kayo. Ha! Lumiyong ka sa paligid mo. Dumarating na mga taong baryo para tulungan ng kanilang kapitana. Kung ganon, ay tatapusin na kita bago pa sila makalapit dito. Manong! Lerma! Kayo na ang bahala sa taksil na si Estong! Kayo ang mga hangal! Nakalimutan niyong nandito pa ako. Layuan niyo ang pamangkin ko! Maya-maya lang ay narinig ko ang magkakasunod at malalakas na putok ng baril mula kay Chamarita. Nasa bintana siya na may grills na bakal, kaya lahat ng aswang na lumalapit sa amin ni Estong ay pinapuputokan niya. Isa-isang bumagsak ang mga aswang. Kaya naman ang pinuno na si Elias ay umatras at tumalon sa makapal na halamanan para magtago. Kasama si Banong at Lerma. Paano ngayon nakita nilang palapit na ang mga taong baryo? Matapos nun ay inihagis ni Chamarita sa akin ang shotgun at isang maliit na bag na laman ng mga bala nun. Nang masalukuyan ay pinaputokan ko ang tumatakas na mga aswang. Na makita sila ng mga taong baryo ay sila na ang humabol sa mga yon. Nang lingunin ko si Estong, nakita kong ahagaw buhay na siya. Kasunod ko na si Chamarita na lumabas na rin sa barangay hall. Estong, dadaling ka namin sa ospital para mabuhay ka. Huwag na. Hindi ko na kaya. Patawad kong iniwan kita sa liblib na baryo na yun. Pero nakabayad naman ako ng atraso, di ba? Oo, paring Estong. Bayad ka na sa atraso mo. Salamat sa tulong mo. Teka, paring Estong. Huwag ka na munang sumuko. Lumabang ka para mabuhay. Patay na si Estong. Tia Marita, nang makagat ng aswang si Estong, naging aswang siya. Si Mang Nato, nakagat din siya ng aswang sa braso. Ibig sabihin ay magiging aswang din siya. Kung gano'n ay delikado si Grace. Kung maging aswang man siya, baka hindi naman niya magagawang saktan ng kanyang anak. Kagaya ng ginawa ngayon ni Estong. Kailangan ko pong makatiyak na ligtas si Grace, Tia Marita. Pupunta ako sa kanila. Sige, mauna ka na ron, nasusunod kami sa iyo. Isasama ko mga taga rito na gustong tumulong para tugisin ang mga aswang. Bumalik ako sa bahay ni Chamarita. Kinuha ko doon ang motor ni Mang Nato. Yun na ang sinakyan ko papunta sa kanila. Mabilis ang ginawa kong pagpapatakbo sa motor hanggang sa makasalubong ko ang mga taong baryo na humahabol sa mga aswang. Sabi nila hindi nila nahuli ang 3 aswang na tumakas. Nakalabas na sa baryo ang mga yun, kaya muli kong kinasa ang shotgun bago muling pinatakbo ang motor. Kalahating oras lang ang lumipas, nakarating na ako sa baryo ni na Grace. Naging mailap na ang aking mga mata dahil tahimik na tahimik ang paligid habang binabagtas ko ang kalsada papunta sa bahay nila. Nang malapit na ako sa bahay nila, nakita ko ang isang aso na umaalulong habang nakatingin sa bakuran ni na Grace. Nang ihinto ko na ang motor sa harap ng kanilang bahay,
ay bumaba na ako pero hindi ko pinatay ang makina ng motor. Grace! Grace! Mang Nato! Grace, nandiyan pa kayo? Si Andy to! Andy? Ikaw ba yan? Oo, ako to. Buksan mo ang pintuan. Andy, mabuti naman at dumating ka. Takot na ako. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya nagkulong na lang ako dito sa bahay. Bakit ka umiiyak? Nasaan ang itay mo? Hindi ko alam kung nasa na siya. Tumakbo siya palabas ng aming bahay kanina. Naging aswang siya, Andy. Pagkasabi no ni Grace ay meron akong naramdaman sa likuran ko. Na lumingon ako ay isang gabunan ang naroon. Kaagad niya akong inatake gamit ang matatalim niyang kuko. Kaya sinalag ko yun ang hawak kong baril. Pero dumating pa ang isang gabunan. Binalya ako kaya bumagsak ako at nabitawan ko ang hawak kong baril. Nakuha yun ng isang gabunan. Nang bumangon ako, inilapitan naman ako ng isa at sinakal ako sabay balibag sa dingding ng bahay. Nang muli akong bumalandra sa dingding ng bahay, hindi na agad ako nakatayo. Noon ako nilapitan ni Grace at niyakap. Andy, anong gagawin natin ngayon? Hindi na tayo makakaligtas sa mga aswang na to. Ang sarap ang kininang tagumpay. Lalo na nga at maraming buhay ang isinakripisyo para lang mangyari to. At ngayon, pati si Mang Nato ay kalain na namin. Yun ang dahilan kaya kami narito. Sabi ko na nga ba magiging kagaya din siya na Estong. Pero paano nangyari? Bakit yung mga nakita namin na bihag niyo doon ay hindi naman naging aswang? Yun ay dahil hindi naman sila kinakagat ng mga gabunan. Nilalatigo lang sila hanggang sa masugatan ang kanilang katawan. At tumagas doon ang kanilang dugo kagaya ng ginawa sa'yo, di ba? Mang Nato, huwag niyong sasaktan si Grace. Pilitin niyong kontrolin ang sarili niyo. Huwag kayong magpapatalo sa masamang dugo na dumadaloy sa katawan niyo ngayon. Hindi ko sasaktan ang aking anak, Andy. Kaya nga tumakbo ako palabas ng bahay. Baka hindi ko mapigilan ang aking sarili, makagat ko siya. Pero sa tulong ng bilog na buwan, guminhaw ang aking pakiramdam. Gagaling pa kayo, Mang Nato. Meron akong kilalang albularyo na pwede makatulong sa inyo para mawala ang pagiging aswang niyo. Sinungaling! Huwag kang magpapaloko sa kanya, Nato! Nandito kami para sunduin ka. At sa palagay niyo ba, ay sasama ako sa inyo? Kami ang mga kauri mo. Sumama ka na sa amin sa bago nating lungga. Sa kalagayan mo ngayon, hindi ka na matatanggap ng mga tao. Katatakutan ka na nila, kagaya ng nangyayari ngayon sa anak mo. Kayo ang dahilan kaya naging ganito ako. Hindi ko gusto na maging ganito. Kinasusuklaman ko ang lahi niyo! Wala ka rin namang magagawa pa. Kami lang ang pwedeng tumanggap sa'yo kasi kauri ka na namin. Kaya wag ka nang tumanggi. Patayin na natin yang si Andy. At sumama na kayo mag-ama sa amin. Para masaya, ay gagawin natin katulad natin yung anak mo. Huwag kang maniwala sa kanya, Tay. Mga salot sila. Manahimik ka kung ayaw mong mamatay. Sige na, Nato. Magdesisyon ka ngayon. Anong pipiliin mo? Maging kaaway o kakampi ko? Sa bagay, sa isang banda, ay maganda na rin ang ganitong kalagayan. Ang pakiramdam ko ngayon ay malakas na malakas ang katawan ko. Siguro nga, ay ito talaga ang kapalaran natin, Andy. Tay, anong gagawin mo? Bakit kinuha mong baril ni Andy? Dapat kang mamatay! Ikaw ang pinakamalaking problema na dumating sa buhay ko! Sakit ka ng ulo! Mang Nato, mag-isip muna kayo. Huwag kayong magpapaloko sa kanila. Sige na, Nato. Patayin mo na yan para mawala ng sakit sa ulo mo. Marahang humakbang si Mang Nato papunta sa amin ni Grace. Nang makalapit na siya sa amin, tinutok sa aking ulo ang shotgun. Pero bago niya yun ipinaputok, ay inangat niya ang baril kaya ang aswang na si Mang Banong ang tinamaan sa dibdib. Isinunod niya si Lerma. Parehong tinamaan sa dibdib ang dalawa. Bagay na ikinagulat ng mga yon. Parehong walang buhay nang bumagsak. Paatras si Elias. Tataka sana siya nang dumating na sina Chamarita at ang kasama ng mga taong baryo. Napaligiran na namin si Elias.
Kaya iniabot na sa akin ni Mang Nato ang shotgun. Dumating na ang katapusan ng kasamaan mo, Elias. Hinihintay ka na ng mga kasamahan mo sa kabilang buhay. Mga hangal! Babalikan ko kayong lahat! Hindi ka na makakabalik dahil tatapusin na kita! Ah! Sino ka bang talaga? Isa akong sundalo. Isa rin akong manunugis ng aswang. Namatay si Elias. Matapos ang pangyayari na yon ay isinama ko na si Mang Nato sa isa kong kakilalang albularyo. Tinulungan siyang magamot ang pagiging aswang niya. Madali naman siyang gumaling dahil hindi pa naman siya nakatikim ng dugo at karne ng tao. At kung tatanungin niyo naman ang tukos sa pag-ibig namin ni Grace, ay tinanggap niya ang pagmamahal ko, lalo pa at tanggap na rin ako ng kanyang ama. 1 taon din kaming naging magkasintahan bago kami ikinasal at namuhay ng masaya. At yan po ang aming karanasan, Madam Venus. Marami pong salamat sa lahat ng sumama sa akin para pakinggan ang aking kwento.